Eto, tumungo tayo sa balita po ng bilyonaryo, mga bossing. Eto ho, ayan ho, bilyonaryo! Sabi dito, basahin ho natin ha. Flood control scandal sparks Marcos Romualdez war. Bersamin swing hard. Swings hard daw. Sabi dito, the simmering feud between President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his cousin, Speaker Martin Romualdez, is now out in the open. Nung binasa ko naman ho, mga kababayan, nung binasa ko naman po yung kaloob-looban, sabi ho dito, mga bossing chief amo, sir, the simmering feud between President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his cousin Speaker Martin Romualdez is now out in the open. Just days after Deputy Speaker Ronaldo Puno made the unprecedented move to return the 6.7 trillion 2026 National Expenditure Program to the Department of Budget and Management over alleged insertion and other red flag, Executive Secretary Bersamin lashed out at the lower house. So kumbaga ho, mga bossing, eto, babasahin ko muna bago kayo paliwanag. Sabi po dito ni E.S. Bersamin, clean your house first. Linisin nyo muna yung bakuran ninyo. Huwag muna kayong kung ano-anong sinasabi ninyo mga insertion. Dahil ang sinasabi niya po dito, mga kababayan, ultimo dyan sa inyong bakuran ay meron ding mga insertion na nangyayari, kaya huwag kayong palabintang na lang, huwag kayong puro ganito, ganyan. Unahin nyo dyan sa bakuran nyo. Sa madaling salita ho, mga kababayan, si E.S. Bersamin, pinapagalitan, tama ba yung aking word? Pinapagalitan itong si Puno, Ronaldo Puno. Babalik-balik nyo yung mga national expenditure. Samantalang sasabihin ninyo, merong mga illegal na insertion, may mga insertion na kung ano-ano, mismo sa bakuran nyo, may nangyayaring mga ganun. Ayusin nyo muna dyan. Wala ho akong nakikita, mga bossing, na direktang pag-aaway ni Martin Romualdez at ng ating Pangulo. Yun ang pagkakaintindi ko. Linisin nyo dyan muna yung sa inyo bago kayo magtuturo. Diba? Sabi ni Chess Master, lumawak na at naging normal na ang Ghost Project. Si PBBM lang ang kumastigo. Totoo ho yan, sir. Ang haba ng message mo, hindi na makita yung mukha ko. Konting baba na lang ho. Wala na ako. 30% pa lang nabibisto na sangkot. Meron pang 50%. Di pa nahalungkat pag pinakulong mo lahat. Janitor na lang matitira sa gobyerno. Diba? Kaya lang, bakit ganun yung balita? Wala naman talagang pag-aaway pa. Hindi pa naman talagang rekta na BBM versus Martin Romualdez. Gagatungan na ho to ng mga DDS. Sasabihin, naku, ayan, sila nag-aaway na. Naku, ayan, sila hindi na din nagkakasundo. Wala pa hong ganun. Hindi pa rekta. Hindi pa mismo yung dalawa talaga, mga kababayan. Kumbaga, parang mas safe na sabihin is si Puno at si Martin Romualdez, mga bossing. Si Puno at si E.S. Bersamin ho, mga bossing. At eto nga ho, yung pinaka mismong sinabi o yung statement po ni Executive Secretary Lucas Bersamin ho, mga kababayan. Sandali, alisin ko to. Tapos ipalit ko naman po. Ito yung mismong sinabi niya statement of the Executive Secretary. The Cabinet strongly objects to the recent spin coming from a certain member of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame of their own corruption and failure onto the executive. Mismong siya ho, di ba? Diyan sa inyong mga lugar, diyan sa inyong samahan, merong mga ganyan na corruption. Tapos turo kayo diyan. Di ba? The member of the cabinet will not tolerate any attack of the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold
the budget process hostage by political theatrics. All our investigation into the anomalies, no, will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Sabi ni Jennifer Lin, sino ba ang namumuno ng gobyerno? Di ba si Marcos? So, ibig sabihin, weak na naman. Weak si Marcos. Langya. Ayun na nga, ang ating Pangulo na nga ang pumupunta. Umawalis na nga ho doon sa mga korap Di ba? Sino ba ang namumuno ng gobyerno? Di ba si Marcos? So, ibig sabihin, weak si Marcos. Hindi siya kinakatakutan ng mga alipores niya. Naku po. Yan po ba ang paningin nyo dyan? Eto nga po, ang Pangulo. Talagang inaano na. Talagang nirerekta na lahat. Di ba? Mga kababayan, sa China, halos nakatindig ho ang Pangulo. Yung dating Pangulo ninyo, wala. Diba? Ito po namang sa mga korupsyon, mayayaman po. Kasama pa nga ang dating Pangulong Duterte ninyo. Ipinareha. Ay, ipinarehas. Hindi, kasi ako talaga naniniwala na kasama. Merong ano si Pangulo dyan, no? Stoy, ang kulit ng matanda na yun, ikulong nyo na nga yan, ibigay nyo na nga yan sa ICC. Ako ho, naniniwala doon, mga bossing. Ano po, na merong kalabit ang Pangulo dyan. Oh, di ba? Tingnan nyo yung dating Pangulo ninyo. Pag usaping China, tiklop. Puro lang tiklop, puro kung ano-ano lang yung sinasabi. Di mo ba? Ayun, ngayon nakakulong. Sino pa ba? Si Roque ninyo, na pinagmamalaki ninyo din, o isa pa din yun, kulong din yun, pagka nagkataon. Di po ba? Sino pa ho, mga kababayan? Yung mga malalaking politiko, malalaking tao, mayayaman, bilyar nga, ayan o. Di ba? Hindi nanginyimi ang Pangulo na sabihin na, eto, yung mga may problema sa mga tubig, ganito. Hindi. Yan ba ang weak president? Lahat yata nung malalaking tao na umaabuso, talagang kinakastego. Tingnan nyo si Buloyski ninyo. Di ba? Tingnan ninyo si Buloyski ninyo. Nandoon din. Yan ba yung weak? Kaya pala nag-iiyakan kayo. Sabi ni Ma'am Aba, sa sobrang weak, daming nakakulong. Ikaw naman, ginatungan mo pa yung sinabi ko. Sa sobrang weak ni Pangulong Bongbong Marcos, ayun! Lang yato si Chi. Sabi, yung weak na yon na utal-utal na sa Netherlands. Yan ba yung sinasabi mo na, my name is... Ganon? Rodrigo Duterte. Ganon. Tingin ko yun yung weak. No? At mas naniniwala ako, yun ang weak, mga bossing. Sa China pa lang Naging sunod-sunuran lang ho, mga kababayan. Saan pa? Doon sa mga malalaking tao. Yung sinasabi ng mga drug lord, ayun, nasa tabi niya, hindi nahuli. Nasa si ano pangalan nun? Yung Chinese, mga bossing. Diba? Yung sabi ni Rob Mapalad, sisipain niya daw. Ayun, kinuha siya. Ay, sipain ko yung mga yan ayun, kinuha siya. Ngayon, ayun, nag-iiyakan kayong mga DDS. Si Michael Yang, di ba? Hindi na-aresto. Samantalang ito, ang daming kinasasangkutan ni Michael Yang, Parmali, etc. at kung saan-saan pa ho, di ba? Dati minumura ang ICC. Ngayon, my name is Rodrigo Duterte. Anyway, mga bossing,